Mindanao lawyers asks Supreme Court to stop Sara Duterte impeachment. Lawyers from Mindanao and others on Tuesday asked the Supreme Court to direct the Senate to cease and desist, so parang TRO to, from conducting the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, arguing that it is based on a defective complaint. Uy, defective daw yung complaint, guys. Ibig sabihin, umpisa pa lang, mali na. Yun yung defective complaint. Void. Hindi yan voidable, ha? Iba pa yung voidable. Void from the beginning. Ab initio. In a 114-page petition, they also asked the Supreme Court to declare the articles of impeachment as null and void. Ayan na nga. Sabi ni Torion, we feel that the impeachment complaint is constitutionally deficient. Ano siya, no? Siya na yung Supreme Court ngayon, eh. Siya na yung nag-interpret ng Constitution, eh. It is a violation of pertinent constitutional provisions and likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. So, yan yung sinasabi ni Atty. Torion. Ano ba yung kanilang ikinaso? Ano ba yung kanilang inallege na violation of pertinent constitutional provisions? Wow, napakalalim mo talaga. Sinasadyang magsalita ng ganito para hindi maintindihan ng masa at ma-impress tayong lahat sa kanyang galing sa Ingles. As usual, hindi naman natin in-expect na hindi lalaban yung kampo ni Rodrigo Duterte, no? Yung pamilya nila dito sa impeachment complaint. Syempre, papatulan nila yan, lalabanan nila yan. Kasi diyan nakasalala yung kanilang political career. Yung kanilang political future, mga kotsero, doon nakasalalay, eh. Kaso mga kotsero, in true Rodrigo Duterte style, hindi lang Rodrigo Duterte, but siguro Duterte strategy, gagawin nila ang lahat. Wag lang umabot sa punto na sila ay haharap sa impeachment court. Everything in their powers, gagawin ho nila lahat para hindi humarap sa impeachment court. Kasi alam nyo, pag humarap po sila sa impeachment court, 50-50 na agad yung labanan, eh. 50-50 agad. Pwedeng pumanig sa kanila, pwedeng hindi. Kung sa impeachment court. Pero, kung mapipigilan nila ang impeachment court, 100% ang panalo. Sure win sila doon kung mapipigilan nila. So, alam nyo, mga kotsero, to some degree, di na ako nagulat na may nag-file uli ng ganitong kaso. Ginawa na nila yan. Actually, ngayon, parang ang nagiging strategy pa nga ng mga Duterte kapag meron silang mga gustong siraan. Parang nababasa ko na yung kanilang strategy. Una, magpapropaganda sila. Ikakalat nila yung kanilang bagong drama, yung kanilang bagong inventong chismis, bagong intriga sa social media. Para kumalat nga naman sa lahat. After noon, mga kotsero, syempre, papatulan niya ng mainstream media. Di ba? Papatulan niya ng mainstream media. So, mas lalong lalaki yung issue. Mas lalong kakalat. After kumalat noon, pag malapit na mamatay yung issue, kasi unti-unti na nasasagot, eh. Pag mamamatay na yung issue, ang gagawin nila, pupunta sila sa court. Gagamitin ngayon nila yung institusyon ng ating judikatura para, number one, magpabida-bida. Pangalawa, i-delay or pahabain pa yung intriga. Kaya talaga gawain nila. Pansinin nyo, yung sa BICAM report, ayan, isa yan. Tapos ngayon, ito sa impeachment, ginagawa nila. Ganun kasi yung strategy nila, guys. And this is no different itong kay Atty. Torion tungkol sa kanya, sa impeachment. Actually, kaya ko lang napansin to. Merong nagpadala sa akin. Ito kasi yung balita, mga kotsero. Ayan. Mindanao lawyers asks Supreme Court to stop Sara Duterte impeachment. Lawyers from Mindanao and others on Tuesday asked the Supreme Court to direct the Senate to cease and desist, so parang TRO to, from conducting the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, arguing that it is based on a defective complaint. Uy, defective daw yung complaint, guys. Ibig sabihin, umpisa pa lang, mali na. Yun yung defective complaint. Void. Hindi yan voidable, ha? Iba pa yung voidable. Void from the beginning. Ab initio. In a 114-page petition, they also asked the Supreme Court to declare the articles of impeachment as null and void. Ayan na nga. Sabi ni Torion, we feel that the impeachment complaint is constitutionally deficient. Ano siya, no? Siya na yung Supreme Court ngayon, eh. Siya na yung nag-interpret ng Constitution, eh. It is a violation of pertinent constitutional provisions and likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. So, yan yung sinasabi ni Atty. Torion. Ano ba yung kanilang ikinaso? Ano ba yung kanilang inallege na violation of pertinent constitutional provisions? Wow, napakalalim mo talaga. Sinasadyang magsalita ng ganito para hindi maintindihan ng masa at ma-impress tayong lahat sa kanyang galing sa Ingles. Okay, sige, tingnan natin. Ano masabi? The Constitution, specifically Article 12, Section 3 thereof, mandates that upon receipt of the impeachment complaint, the same, okay, ito yung impeachment process. So, after 10 days, isasubmit ito sa, well, basically, mga kotsero, ito kasi yan. So, ang impeachment complaint po, according to Article 11, ay unang-una, dapat may magpa-file ng complaint. And this should be endorsed by a member of Congress. So, dapat membro ng
kahit sino kongresista sa Kamara ng Representante ang mag-endorse nito sa Kamara through the Secretary General. Ngayon, Secretary General, mga kotsero, has 10 days, 10 session days para pag-aralan ang impeachment complaint if it is sufficient in form and in substance. Kung ito po ay sufficient in form and in substance, isusumitin niyo ho ito sa office ng House Speaker and for it to be made part of the agenda. Ang gagawin ngayon ni Speaker, within 3 session days, isusumitin naman niya, ipapasa niya ito sa designated committee. In this case, in any other cases, it is the Committee on Justice. Ngayon, si Committee on Justice, mga kotsero, si Committee on Justice has 60 session days para magsumite naman ng kanilang report and recommendation. Kung si Sara Duterte ba i-impeach or magpapatuloy ba yung impeachment or hindi. Ngayon, mga kotsero, ang sinasabi po dito ni Atty. Torion, hindi raw nasunod yung proseso na yun. Bakit? Kasi tumagal daw kasi yung 3 impeachment complaint tumagal sa SecGen. Number 1. Number 2, isa pa pong sinasabi ni Atty. Torion, hindi raw yung 3 verified complaint. Naalala niyo yun? Yung final ni De Lima, final ng Makabayan Bloc, at ang final ng Catholic priests, yung religious groups. Yung 3 impeachment complaint po na yun ay hindi isinumite. Bagkos ang isinumite ay yung galing sa Kongreso mismo. So, hindi rin nasunod yung proseso doon sa kabuuan ng lahat. Ang tanong, mga kotsero, paano kaya ito i-appreciate ng Supreme Court? Sabi pa, hindi rin binigyan ng due process si Duterte. Bakit? Dahil hindi finalo yung prescribed verification process, sabi ni Torion, dahil hindi sinunod yan at hindi nagkaroon ng, hindi nga sumunod sa proseso, hindi nakasagot si Sara Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya. Kasi mga kotsero, para mangyari yun, kailangan susumiti muna sa Committee on Justice yung impeachment complaint. And from there, isusupi na ngayon ito si Sara Duterte, hihingiin ang kanyang pan doon sa parte na yun. So ngayon, mga kotsero, paano ngayon ang sistema dyan? Ano nga kaya ang sinasabi nito ni Atty. Torion? Meron mo kayang katotohanan nito? Depende sa kung paano niya i-argumento yan. Kung paano niya sasagutin yan sa Supreme Court. Depende. Kasi malinaw din ho ang sinasabi ng Supreme Court tungkol dyan. Ang sabi pa ni Torion, VP Sara has nothing to do with... Ay, di, iba pala to. Hindi, nga. Sinabi to ng kampo naman ni Sara Duterte kasi syempre, baka sabihin ng mga tao, si Sara Duterte nilalabanan sarili niyang impeachment sa Supreme Court, hindi sa impeachment court. So, ang sabi ng opisina ni Sara, wala kami ginalaman dyan. Sabi ng opisina ni Sara. And this is our... Sara has nothing to do with this and this is our move, sabi ni Torion. Kanila daw yan. Because we feel that the impeachment complaint is defective. Yung complaint daw mismo ang depektibo. Total naman, di ng law school si Atty. Torion. Meron nung tanong sa kanya para ma-educate ako. Diba? Bilang isang law student at bilang diba, hindi pa naman ako abogado, siguro dapat we should take a humbler stance, diba? Doon tayo sa medyo humble tayo ng konti. Kasi mga kotsero, totoo naman na meron nung prescribed process ang ating konstitusyon pagdating sa impeachment process. And to some degree, posibleng may punto yung sinasabi ni Atty. Torion. May tanong lang ako. Kasi mga kotsero, paano ho itong Section 3, Number 4 ng Number 4? Constitution din ho ito, Article 11, Section 3, 4 ng Constitution. Anong sinabi? In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by Senate shall forthwith proceed. Paano ho kaya yan? Kasi ang sinasabi niya, ang pinatungkulan lang ni Atty. Torion ay yung 3 impeachment complaint. Yung kay De Lima, yung kay Makabayan Bloc, at yung sa religious groups. Paano yung pang-4? Yung pang-4 po, mga kotsero, is a verified complaint filed by who? Palagay nyo, lower house. House of Representatives yan, guys. House of Representatives yan. Members of the House itself. Members of the House itself ang nag-file ng verified complaint na pang-4. Lower house mismo. Ano ang provision ng Constitution? Kapag lower house mismo ang magfa-file ng impeachment complaint, it has to be at least 1/3 of all the members. 1/3 of all the members. May problema ka ngayon, Atty. Torion. Kasi, ilan ho ang bumoto for the impeachment of Sara Duterte? 215 signatures. Actually, umabot pa yun ng 250, if I'm not mistaken. Nag-250 pa nga yata yan eh. Parang may ganung kwento eh. Nag-250 pa yan. The following day, kasi may mga dumagdag, parang 35 yata the following day. Parang 250 pa nga yata yan eh, if I'm not mistaken. Ilan lang ang required?
na 1/3, 102. It's more than 100% of the required 1/3. 3/4 na nga halos. Attorney Torrio, may problema ka.